Paano mag-PRC online appointment? Merong message. PRC.gov kayo, tapos Liris, tapos ito yung makikita ninyo. I-click nyo lang yung proceed, tapos pupunta kayo sa baba, tapos i-click yung green, wag yung red, tapos close. Tapos maraming lalabas dito. Ito yung pag-appointment natin ha, kung ano yung gusto ninyong kukunin doon, mga certification ba, examination result or whatsoever. Kailangan na kasi online ngayon bago ka pumunta sa opisina nila. So pag nakikita natin yung certification dyan, mali yan. Huwag nyo yung gayahin. Punta muna kayo dito sa register or sign in. Kung meron na kayong account, ilagay nyo yung email. Dapat huwag nyo kalimutan kasi mahirap kapag marami kang mga account na magawa kay hindi na talaga nila maraming malaking proseso talaga ang gagawin mo. So, kailangan wag mo kalimutan. Case ng husband ko at case ng lalaki na nagpaturo sa akin kahapon, mag-asawa sila kasi hindi na nila ma-login yung kanilang account. Mahirap talaga yan. So, kung maaari, save nyo na lang sa phone niyo. So, kung wala pa kayong mga names, madali lang din naman mag-register. Doon kayo sa taas, sa register, wag sa sign in. Pag meron ng account, naka-register na, so sign in na kayo or log in na. So, hintayin nyo lang. Kasi sinasabi niya dyan free kasi merong mga fixers minsan. So, meron kayo makita na ganyan. Kailangan bawat taon sa account niyo ay palitan niyo ang inyong mga larawan. Tapos, select transaction. Mayroong emergency details kasi kailangan kompleto talaga kung ano yung mga hinihingi dyan ng mga details. So, ako hindi ko nalagyan ng parang contact. Sa case ng asawa ko, hindi niya nalagyan ng middle name, kaya nahirapan kami, kaya nagpalit siya ng magbisaya na nakakuan eh. Dili siya mo proceed guys kung kulang ka og mga details dira kana naka-asterisk tanan kailangan fill upan jud na nimo dira. So sa ko ang bana kay namali siya og create primero kay wala nabutngan og middle name, so nag-utro gyud siya og account. Basta magpatabang pa mo ana dito sa office. So, pag na-click nyo na yung pili lang kayo, Tagalog. Pwedeng ma-edit ang ibang detalye maliban sa inyong mga pangalan at sa inyong middle name at apelyido. Kaya ayusin nyo pag-register. Kailangan kompleto yan at walang mga mali-mali na spelling. So, dito pumunta na ako sa, ano ba yung kiniklik ko dyan? Kailangan i-click yung check if this is for PRC renewal. So, i-click nyo naman yung yes. Pagkatapos, kung sakto na yung mga pangalan hintayin nyo lang na mag-loading-loading kasi ganyan yan. Lalong-lalo na kapag busy at maraming mga nagkubi-kubi dyan sa inyong mga pag marami nagpa-appointment. Kaya ganyan talaga yan. Mag-loading-loading or mahina yung mga signal ninyo. Kaya hintayin nyo lang. So, kapag successful na, punta kayo ulit sa taas. Okay, select transaction. Tapos, hanapin nyo yung before yan. Mag-agree muna pala kayo. Tapos, proceed. Tapos, proceed. Okay. May pipilian dyan sa select transaction. So, sa amin, kay certification man yung kukunin namin. Kaya, yun ang kiniklik ko. Tapos, search teacher or professional teacher. Tapos, i-click nyo lang yung close dyan sa baba. Okay, tapos, mapunta na kayo dito. Certificate. Ano yung kunin nyo? Certificate of good standing. Yung hiningi sa amin. At saka, authentication for PRC license. Tapos, profession mo, teacher. At kailangan alam mo yung kung ano yung iyong license number, no? Kailangan alam mo, i-type mo dyan. Hindi ko alam kung ano yung sa examination at ito ay para lamang sa mga teachers na magpa-appoint dahil mayroong kukunin ng mga certification o ano. So, ito yung license number ko. Pagkatapos malagin dyan, i-click lang yung proceed sa baba. Local pala yung pinili namin kasi mahirap nang hanap niya ng kung ano-ano. Pero kung iba yung mag-abroad kayo ha, o ano ba yung, ayusin nyo yun, kung ano yung ilagay nyo dyan. So, proceed, i-click naman ang proceed. Tagal siya guys. So, i-select nyo yung regional office kung saan kayo magpunta pagkatapos ng inyong appointment. So, sa amin dito ay meron ng Patinay. Sa inyo, hindi ko alam kung ano yung mga lugar ninyo. So, kailangan, huwag kayong magkamali-mali. Pero, depende yan kasi sa amin pwede naman mahangyo. Lagay nila yung schedule date mo at saka time. I-click mo yung proceed sa taas. Okay, proceed. Tapos maghanap ka kung ano yung pamamaraan mo ng payment or payment method mo. Ang sa amin, lagi naman ginagamit ay GCash. Kung wala kang GCash, magpa-cash in ka o maghanap ka ng tindahan or mag-register ka sa GCash mo at palagyan mo, pa-cash inan mo ng pera mo daan. Appointment date, kung gusto mo kung hindi available yung 13 para sa'yo, pwede mong baguhin at saka yung date sa akin, hindi na, yan na talaga. Okay, so taas naman ulit at hanapin mo yung may nakalagay na proceed or next.
Medyo mahirap siya sa simula pero kapag nagamay mo na at lagi ka nang nagpaulit-ulit sa paghanap ng matutunan mo din yan. Oh, so marunong ka lang magbasa, di matutunan mo din yan. Okay, so sa baba, merong Paymaya, Visa ba, or GCash. I-click mo ulit. Meron silang service fee, kaya from 75, naging 83 na. Hintayin mo lang para malabas yung QR code. Pagkatapos malabas ang QR code, meron pa pala ulit, GCash, payment processing. Lalabas yung QR, yan na yung last. So pag i-scan mo yan sa GCash or i-open mo yung GCash mo, direct yan doon. Pagkatapos ay ma-okay na yung inyong ginawang pag-appointment. Pagkatapos i-screenshot mo yung bayad mo. Pwede mo ding i-print kung naka-laptop ka, depende sa'yo. Pero sa amin, makikita naman yan doon sa system nila. Kapag binigay mo yung ID mo, isi-search nila, makikita nila. So, yun lang. At sana ay nakatulong ang video na ito. Meron din akong ginawa kanina na para sa laptop. So, i-search nyo sa baba nitong mga video ko. Meron dyan pang laptop pero hindi siya kompleto. Sana ay magkaroon kayo ng promotion at makatulong ang ginagawa natin ngayon na video. Yun lang. Bye-bye and thank you so much for watching. God bless everyone.